come, yes, Lord. Oh, come, Jesus. Come, Lord Jesus. We welcome Come, you. Lord Jesus. We welcome Oh, you. we welcome you, Lord. Yes, Orabande. Oh, yeah, yes. Oh, we enter your courts with thanksgiving and praise. Yes, Rabahaye, Krababa, Yorobo, Nene Alabahande, Rabaka, Yorobo, Rebe Arabahaye. We give you praise. Yes, Jesus. We say yes to you, Lord, as you open the heavens right now, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we lift your name in this place. We lift you up in this place, Lord. Oh, how beautiful it is, Lord. How beautiful you are, Jesus. Oh, Rabakay Rebek, Rababahay Rebes. Yenalabahay Robok, Rababahay. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, we say Jesus. Jesus. Oh, Rabakay Rebek, Rababahay. We march. We approach your throne, Lord, boldly. We approach your throne. We come near you. We draw near to you, Rabahay Rebes. Yenalabahan de Alabakay Robobos. Yenalabahay Reberabarabasin Rebes. Oh, we sing. And open your mouth. Robrakay Rebek Rabakay Robote de la Basi Rebes. Yendalabahay Rebek Rababahay. Oh, you are worthy. You are worthy. No one else is worthy. No one else is worthy. Yes, Lord. Yes, Lord. No one else is worthy. Yarababahay. Let heaven come. Let heaven come. Let heaven come. Let heaven come. Oh, right now. Let heaven Let the King of Glory enter in. Let the King of Glory enter in. Let the King of Glory enter in. Yes, we bow down before you, God. Yeah, yeah, yeah. Let the King of Glory enter in. Yeah. Oh. Yes. Jesus. Yes, Lord, we worship your name. Jesus. Holy and anointed one,
one else is famous, Lord. Jesus. Holy, holy and anointed one. Jesus, your name is like honey on my lips. Yes, God. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. Oh God, I love you. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Yes, God. Jesus, I love you. Yes. Your name is like honey on my lips. Your spirit's like water to my soul. Yes, Lord. Your word is a lamp unto my feet. Yes, Lord. Jesus, I love you. I love you, God. I love you. Oh, your name is like honey on my lips. Oh, rabababo. Spirit's like water to my soul. Yes, Lord. It's a lamp unto my feet. Jesus, I love you. Oh, we love you, Lord. I love you. Yeah. Oh, Rebrabaye Rebe. Oh, Rabahaye. Yeah, we continue, Lord, to worship you. Yeah, we give you the highest praise. Hallelujah. We give you the highest praise. Yes, Lord. We give you the highest praise. Yes, praise. We give you the highest Yes, praise. Jesus, we give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Higher, we give you the highest praise. We give you, yes, Lord, yes, the highest praise, the highest praise. Jesus, yes, we give you the highest praise. We give you the highest praise. Give you the highest praise. More than the air I breathe. Yes, Lord. More than the song I sing. More than anything. Yes, oh Lord. I need you more. More than the air. More than the song I sing. Yes. More than the Lord. More than anything, I need you more. More than the air. Rababa. Yes. Rababa hande. Oh, Rabahai Robobos. Yeah, Rabahai Robo. Yeah. Oh,
Let's approach the throne. Holy Spirit, we love you. Oh, yeah. Oh, Holy Spirit, we love you. Oh, Rabakay Rebe, Shikrebe Rabba. Yeah, Rabahaye. Oh, Rababahaye. Nalamahay Rabaraba Sigrebe. Oh, yeah. Yes, Lord. Hallelujah. Shakacharia. Rebre Yurabashukana. Sobri que de Onde Krebek la Rabahay Robot. Batale mata soko. Talk to your God. Talk to your Yando, God. yando, Oh, yando. Rebek Rabando Rabahaye. Sikioro. Oh, express your heart. Yendak Rabakay Rebe. Oh, Nalalabahay Robo Sigere. Oh, I seek your face, Lord. I seek your face, Lord. I want more of you, Lord. I want more of you. I want your face tonight. Oh, I seek your heart tonight. Oh, Yes, Rebecca oh Bakay Lord. Rebes. Yes, oh God. Yes. Oh, come near you. I give you come near you, Lord. Yeah. Oh, la 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 Give la. you praise, oh Lord. Yes. Give you Oh. praise, Oh, lift your name Give you higher. Sorobo yolo. Sia la bravo boya. Oh, no one else is worthy. No one else is holy. No one else is worthy. Oh, yes. Oh, Rabakandere Berabahaye. Oh, Rabababa Sikere. Yenarabahaye. Your name resound in this place. Oh, let your face be seen in this place. Let every heart bow down and know you more, God. Oh,
Oh, Sia la 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 la. So La la. Sia la babo. Sia la baba ya ya. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Yes, we worship you. Worship you. Yes, Lord. Lord, we worship you. Rabakatalahai. No one else in our hearts, Lord, but you. Oh, hallelujah. Oh, you deserve our praises. You deserve our full attention. You deserve our hearts, Lord. You're worthy, Lord. You're worthy. Hallelujah. Ooh. Shikarabama. Oh, we thank you, Lord, for your presence that give rest. Your presence that restore our soul. Your presence that give peace. Your presence that gives joy. Hallelujah. We continue to acknowledge the flow of heaven, Lord. The voice of the Holy Spirit. The leading of the Holy Spirit. That all of us, Lord, bring us again to a deeper consciousness of your heart, of your thoughts, of heaven, of the kingdom. So that all of us, Father God, will continue to advance and upgrade it, O Lord. So that all of us, Lord, will rise up where you called John, come up here, and I will show you what must take place. Lord, reveal to us what must take place. May we utter your purpose and your will. As we flow together in prayer and in worship, let the overflow of your heart spill to our spirit and cause us to overflow your mind, overflow your heart, overflow your decrees, overflow your wisdom. Oh God, your purpose and your counsel will stand. It will prevail. Hallelujah, God. May we continue to flow with your will tonight. May we utter all your desire. We partner with the Holy Spirit. Holy Spirit, pray in us, pray with us, pray through us. Oh God, in Jesus' wonderful name we pray. Hallelujah. Amen. 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 Praise God. Thank you, Lord. Amen. Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. Hallelujah. Hindi ko na binibilang kung pang ilan na tayo kasi wala namang katapusan nito. So, alam nyo, sa langit, every time we gather, isa lang ang purpose. We want what is in heaven come down. Yun lang yung purpose. We want to tap into what is in the heavenlies come down. Kasi lahat naman, galing doon, bumaba sa langit. Bumaba, mula sa langit, papunta sa lupa. Kung mapapansin mo, si Jesus galing sa langit, bumaba sa lupa. Yung Holy Spirit galing sa langit, bumaba sa lupa. Sa dulo, second coming, si Jesus Christ uli, mula sa langit, bababa sa lupa. Yung Book of Revelation, lahat ng nasa langit, lahat nagsimula doon sa langit, lahat ng mga ipinakitang scroll, lahat ng mga pinakitang revelation, merong epekto sa lupa. Yung bowls of incense, nandun sa langit, naiipon yung mga prayer natin, binagsak sa lupa. So mapapansin mo, kay Cornelius, nagpadala ng anghel galing sa langit, papunta sa lupa. Yung dulo, which is the New Jerusalem, bababa. Di ba? And forever, na mananatili sa lupa. So, makikita nyo, si Jesus Christ, sabi niya, ganito kayo mag-pray.
connect to the Father that is in heaven, then let His will be done on earth. So, yun yung fullness ng epekto ng prayer. We connect to heaven, something happen on earth. So, hindi pa pwedeng walang mangyari sa earth. So, nagsimula sa spiritual, merong manifestation sa physical. So, yun yung beauty nung prayer. Yung mystery nito, hindi maintindihan minsan. Kaya hindi lang siya nagtatapos doon sa gusto mo. Hindi siya nagsisimula doon sa gusto mo. Siguro nung bata tayo sa spirit, pag nagpe-pray tayo, yung gusto natin yung masusunod. Yung gusto natin yung dapat mangyari. But as the Holy Spirit mature us, magiging katulad na prayer na tayo ni Jesus, not my will be done, your will be done. So, meron mga sinasabi ang Panginoon sa atin at this point of time na gusto niyang mangyari sa earth. Pero mo, tagal-tagal na noon na sinabi, let your kingdom come. Pero ang tagal na noon na sinabi na pababain yung kingdom, mag-manifest yung kingdom, magkaroon ng kingdom government, mangyari na ito, let your kingdom come. Let your will be done on this earth, on this body. So makikita natin na merong role yung prayer. Na hindi siya yung nakalimit lang sa pagtanggap ng material things. It's about the will of God being done. So habang palalim tayo ng palalim, patumbok tayo ng patumbok doon sa Lord, ano ba talaga gusto mo? No? Yun yung heart ni Jesus na parating niyang hindi ko ginagawa yung gusto ko. Kung ano yung gusto ng Ama para sa akin, yun yung inaantay ko. Yun yung gusto kong makita, yun yung gusto kong marinig. At kung anong makita ko at kung anong marinig ko, yun lang yung ine-execute ko sa earth. No more, no less. Hanggang sa yung lifestyle na yon ay nadala niya hanggang krus. Obedient unto death. So, ibig sabihin, wala ni 1% ng pagre-rebelde. Kay Adan, nagrebelde siya. Mula kay Adan hanggang sa, nakita natin ang history, nakita natin kung paano magrebelde. The prodigal son, nagrebelde. So, makikita natin merong rebellious spirit. Di ba? Sa garden yun nagsimula. Sa garden. Pero pansinin nyo, yung istorya ni Jesus, nagtapos din sa garden. Sa Gethsemane. Pero, pansinin nyo na doon sa unang Adan, nagre-rebelde, yung huling Adan, nagsosurrender. So, binaliktad talaga yung ginawa ni Adan. Okay? Diba? So, makikita natin na yung prayer talaga is ibinabalik natin. Inire-realign tayo ng Diyos. Okay? Yung parati nating naririnig ngayon, yung realignment, repositioning, nire-reposition tayo ng Panginoon doon sa mga bagay na matagal niya nang inihanda para sa atin. So kung matagal nang naihanda yon para sa atin, dapat lang na tayo ay handa rin dun sa inihanda. So, bakit minsan merong mga delay? Hindi dahil para tayo ay ilagay sa alanganin ni Lord o pahirapan ni Lord. Tandaan natin, delay is not denial. Amen. Hindi tayo dinideny ng Panginoon. Kasi kita naman natin, bakit may delay doon sa panahon ni Daniel. Hindi dahil si Lord hindi tayo pinakinggan. Hindi. Sabi niya, Daniel, nung unang araw pa lang, sinagot na kita. Sabi nung anghel yun di ba? So, inireveal nung anghel, between doon sa first heaven at sa earth, may second heaven, may nangyaring warfare. May nangyari, ayaw ng mga principality dito na makarating yung information, yung revelation na yung kay Daniel. Because it will impact a nation, which is Israel. So, bakit minsan pinipigilan tayo na makakuha ng revelation ng will
Bakit tayo? Kasi masyadong mabigat yung mandate na yon. Kaya kapag dumating sa iyo yung mandate na yun, masyadong mabigat yung dala-dala mong mandate, pipigilan ka talaga. It's like Jesus. Mabigat yung kanyang mandate to become the Messiah, the Savior. Kaya ganun na lamang yung opposition sa kanya para hindi matupad yung mga mandate na yun. So merong ganon na laban at kailangan maintindihan natin yon, no? So bakit sinasabi rito? Bakit sinasabi rito sa ating pinag-uusapan ngayon na word is that Gian. Okay, ayaw gumalaw. Ayan. Isaiah 62 verse 7 sa New King James sabi yan, and give him, sino yung him? God. Give him no rest. Bakit yung word ni Isaiah, wag daw natin siyang bigyan ng kapahingahan? Ibig sabihin nun, maging masipag tayo doon sa engagement at petition at prayer na dapat nating gawin. Sabi niya, give him no rest until he establishes. Anong ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Nakasalalay daw yung manifestation sa physical realm kapag hindi daw natin binigyan ng kapahingahan ang Diyos sa prayer until He establish. Nakuha niyo yung point? Sabi niya, give him no rest until, kung ilalagay natin, Anna is healed. Parang ganun yun eh. Give him no rest until provision came. Nangyari di ba, kay Cornelius, hindi tumigil si Cornelius eh. Ang word doon eh, and Cornelius pray continually. Di ba? Continually. Until what? Until nagpababa ng anghel hanggang sa na-establish yung revival sa mismong bahay nila, pinadala si Peter. Until what? Until he makes Jerusalem a praise in the earth. Beri mo, tagal na niyang prophecy na yan. Di ba? Ang tagal na yan. Pero anong ginagawa ng Jerusalem ngayon o Israel ngayon para itong prophecy na ito ay mangyari? Give him no rest. So supposed to be dapat nandoon yung kanilang prayer. Kaya doon sa Wailing Wall, maraming nagpe-pray talaga. Hindi lang Israel ang nagpe-pray doon. International yung mga nagpe-pray doon sa Wailing Wall. So, yung gumagano sa wall, continuous yung prayer nila kahit nasa Old Testament yung kanilang basis of prayer. Kasi ang dealing ng Panginoon sa kanila is salo eh. Pero nung dumating na si Jesus, na-abolish na yun eh. May New Covenant na. Hindi nga nila alam na meron ng New Covenant eh. Pero nagpo-operate pa rin sila sa Old Covenant. So makikita natin dito na hindi dahil ang Diyos nagre-relax, kundi sabi rito, ang emphasis dito is that minomotivate tayo ni Isaiah na huwag kayong huminto hanggat hindi nagmamanifest. Yun yung essence dito, until something established. Until something happen. Yung push, pray until something happen. Yan yun. No? So, hindi niya minomotivate tayo na ma-frustrate sa delay, manghinawa. No, hindi niya yung sinasabi. Ang sabi niya, huwag niyong tantanan. Yun yung sinasabi niya, huwag niyong tatantanan hanggang sa merong talagang nangyari. Naalala niyo yung si Elijah, di ba? Hindi niya tinantanan na utusan yung kanya servant ng ilang beses, tignan yung horizon, tignan yung ulap, tignan kung mayroon nang nangyayari. Hindi rin siya tumigil ng kape-pray hanggat wala siyang nakikitang namumuo. Nung mayroon na siyang nakitang maliit na namumuo, he starts celebrating kahit maliit pa lang. He start being excited. Nagplano kaagad siya. Ang sabi niya, dali! Ihanda yung chariot. Baka maunahan tayo. Baka hindi tayo makapaghanda. Bilisan nyo.
Hindi nga niya nakita yon. Ang nakakita nun, yung servant, sabi niya, nirelay lang sa kanya yon. Meron akong nakitang ulap na kasinlaki ng kamao. Ganun ba? Nakita mo? Ako meron narinig. Ano? I hear the sound of the abundance. So yun yung siya may nakita, yung alipin may nakita na namumuong maliit, si Elijah may narinig. Sabi niya, meron akong narinig na hindi mo narinig. Sabi ko, yung mga intercessor, meron silang dapat marinig na hindi naririnig ng karamihan. So, ibig sabihin, kailangang i-sharpen natin yung ability natin to hear so that we could receive strategy, we could receive direction, we could receive makatanggap tayo ng mga dapat nating gawin bago pa dumating yon. Kasi pag dumating yon at hindi ka handa, tingnan mo nga yung nangyari, di ba? Nagpatakbo ng chariot, ang bilis, di ba? Anong nangyari nung tumakbo si Elijah? Tinulungan pa ni Lord, binuhat pa ng Spirit na unahan yung chariot, di ba? Kasi baka maabutan siya eh. Nakuha nyo? So makikita natin doon na ang isa sa resulta ng kanyang prayer ay yung kamay ng Panginoon ay nag-increase ng speed sa kanya. Naglagay ng speed sa kanya. It is a divine speed. It is a divine acceleration. Dahil dun sa outpouring ng rain na mangyayari. Imagine mo, 3 years nga namang hindi umulan. Naipon lahat ng tubig doon sa taas. So anong klaseng bagsak nun? Di ba? 3 years na evaporation, walang ulan. Kaya pagbalik ng ulan, talaga naman, ulan talaga. Baha talaga yon. So, yun yung epekto nung hindi tumigil si Elijah na mag-pray. So, he never gave God a rest until something is established. Amen. So, ngayon na meron na tayong base, hindi na tayo papunta-punta doon sa mga court. Wala na tayo, tapos na yung season ng pagpunta natin sa court. Andito na tayo ngayon, meron na tayong sariling bahay. Di ba? Parang yung iba mas namimiss pa yung prayer meeting sa hardware, prayer meeting sa kabila, sa Village East. So makikita natin, eto na tayo eh. Kung baga yun yung kaya sinasabi ng Panginoon, in times of rain, do not stop asking rain. Anong ibig sabihin nun? In times of rain, bakit sinabi ni Hosea yun? In times of rain, do not stop asking rain. Ibig sabihin nun, kung ikaw ay nananalangin at dumating na ang answer sa iyong panalangin, huwag kang humintong manalangin. Yun yung point doon. Give Him no rest. Alam mo, ang ganda nga nung yung shiftings na pinagagawa ng Panginoon bukod sa panahon natin na kailangan talaga na mapalakas ang puwersa o muog ng panalangin because the season itself is perilous time. Masyadong nakaka-drain ang mundo pag hindi ka nag-ingat. Tutuyuin ka talaga nito. Ubusin niya ang lakas mo. Kaya kung wala kang altar para i-recharge ang spirit mo, hindi ka nakabuild ng altar. Walang altar sa family, walang altar sa buhay mo, walang altar sa church. So what will happen? Para kang templo lang. Pero walang altar. Ay, pagkakaiba ng altar sa templo. Yung templo, ikaw. Pero yung altar, ito yung intensyon na ginagawa mo. At doon ka minimit ng Panginoon sa altar. Ang meeting place nila ni Abraham tsaka si Lord, nagmi-meet sila sa altar eh. Hindi naman sa templo. So yung pagkakaiba ng altar sa templo. Yung altar, magdedemand yan ng consecration, magdedemand yan ng righteousness, magdedemand yan ng sacrifice. Yung altar. Correct? Isipin mo, walang altar, templo lang. Anong activities meron doon? Walang spirit dimension doon kasi walang binababaan. Saan ba bumaba yung fire ng Panginoon? Sa templo ba? Sa altar?
Sa altar. Pero hindi bumaba yung apoy na yun, panahon ni Elijah, hindi bumaba yung apoy na yun hanggat hindi nare-repair yung broken altar. Di ba? Ni-repair niya yung altar, di ba? Naglagay siya ng mga stone. So makikita natin na kapag ang altar natin ay sira, hindi mo naasikaso, napakadali mong pasukin ng kaaway. Napakadaling madrain ng anointing mo. Bakit? Kasi walang altar na patuloy na na-maintain, alam mo yon, yung mine-maintain mo ng apoy. Kasi ang command sa Old Testament, di ba, sa Leviticus, keep the fire burning at the altar. So, you could just imagine, yung IHOP, bakit sila ganun kalakas? Doon lang sa Kansas City, hindi na-aprobahan ng same-sex marriage. Alam niyo kung bakit? Kasi almost 10 years nang mahigit ang open heaven doon na mine-maintain 24 hours sa prayer. Merong isang testimony doon, ibinabad lang yung may sakit sa isang room na nagpe-pray. Gumaling. Meron yung pumapasok kasi 24, meron sa umaga, meron sa, dire-diretso talaga yun, 24 hours. Kahit konti lang sila, 5 lang sila, minsan 1 lang, basta't may diretsong nagpe-pray. Merong diretsong nagpe-pray lang na dire-diretso yung spiritual activities doon sa altar na yon. Alam mo ang epekto? Dahil nalinis ng husto yung atmosphere, may pumasok daw minsan doon na isang manganganta. Biro mo nakakompose, ang bilis niya makakompose ng kanta. Tapos may pumasok doon na nag-stay doon. Pagpasok niya doon, nakagawa ng libro in one day. Ganun kabilis yung linis ng atmosphere na naka-download. Kasi yung kapal ng open heaven, yung laki, tsaka yung talim ng open heaven na direkta sa langit, dumating yung point na i-push out nila yung darkness na yung same-sex marriage, hindi na aprumahan. Ganun ka, ano yung authority ng realm, ng IHOP. Doon nga sa Iligan, 2 linggo nga lang, dire-diretsong praise and worship, umaga, tanghali, gabi, 2 linggo lang yun. Dinalaw kami ng bombero eh. Ang word ko nga sa kanila eh, bumaba yung glory. Pero 2 linggo lang schedule nyo. Kung ako, hindi ko na ititigil to. Nagpababa ka eh. Correct? Pagbaba mo, ititigil mo. Titigil mo pa ba yun? Si Obed-Edom, pumunta sa kanya yung ark. Anong nangyari? Nagkaroon ng revival, na-bless yung bahay ni Obed-Edom. Nung nililipat na yung ark papunta sa city of David, anong nangyari? Hindi na umalis. Hindi na tinantanan ni Obed-Edom. Sumama na siya. Ayaw niya, naiwan yung presence ni Lord. Ayaw niya. Bakit? Nakita niya yung susi, bakit siya na-bless ng gusto? Kaya nga sabi niya, I'd rather be a doorkeeper in the house of my God and to maging standby sa ibang lugar, 1,000 elsewhere. Just imagine, yun yung desire ni Obed-Edom. So makikita natin dito, very crucial, no? Prayer is not a casual conversation lang. Because prayer, it is a spiritual engagement that demands tenacity. Hindi ito yung parang ang luwag ng hawak mo sa prayer. Yung grip ng prayer mo para bang very casual. Kung may mangyari, may mangyari. Kung walang mangyari, walang mangyari. Okay lang. Hindi. Hindi ganoon. Pagkagat mo, para kang bulldog na pag kinagat mo yan, nag-engage ka dyan, walang walang bitawan yan hanggang sa mangyayari yan. Ibig sabihin, nakalak na yung nung bulldog na yun. That's tenacious, no? So, it demands tenacity. Ano sinabi ni Isaiah? Isaiah reveals a powerful mystery of intercession. God Himself invite His people to give Him what? No rest. Until what? Until His purposes are fully established. Ano yung purpose ni Lord sa Gethsemane? Ba't siya nagpray na ganong katinding intensity? Para mangyari, mag-manifest
sa buhay niya yung pagiging Savior. Dahil kung doon pa lang na naghihingalo ka na sa krus, yung bang naghihingalo ka na, talagang gustong-gusto mo na talagang give up, yung few minutes na lang, kahit isang minuto na lang, bumulong pa si Satanas. Yun yung crucial moment na pwedeng patulan, pwede ka nang bumaba. Sabi niya, yun yung crucial point na ang lakas na ng temptation na ayoko na. Pagod na ako. Full of pain na ito. Hindi ko na kaya ito. Yun, bumaba ka na. Si Jesus hindi siya bumaba. Then He became a Savior. Then He became the Messiah. Could you just imagine yun? Saan niya napanalunan yun? Sa prayer, Gethsemane. So that the purposes of God will be established. So yun, na-establish yun. So this is not disrespect, it is faith in action. So yung pagpupunta-punta natin gabi, araw-araw kay Lord, intentionally, hindi yun yung para bang kinukulit mo sila na dinidisrespect mo na siya. No, it is faith in action. So yung persistent prayer moves heaven. Gumagalaw, nagre-react, nagre-response ang langit sa persistent prayer. Why? Because it aligns in the heart of the believer with the will of God. Nalilinya tayo. Nare-realign tayo. So, as we go, so there are dimensions of breakthrough. Alam natin may iba't ibang level of breakthrough na nakahanda sa atin. Meron tayong mga ipinaglalabang mga restoration, fulfillment that will never be accessed through occasional prayer. Meron kang ipinaglalaban. Hindi yan makukuha lang ng 1, 2, 3. Di ba? So, there are certain issues of life like delayed promises. Yung nangyari doon sa, binanggit ko sa inyo nung isang linggo na umabot na, lagpas na ng 70th year, yung captivity. Pero nandun pa rin sila sa Babylon. Ang ginawa ni Daniel, trinabaho niya sa prayer. Kasi sabi niya, nakalagay dito sa prophecy ni Jeremiah, 70th year. Lumagpas na. Nandun pa rin sila. Nagsimula na mag-pray si Daniel. Hindi po pwede ito. Lagpas na to. Nag-pray siya, nag-pray. Hanggang sa napalaya. So, ano yung ginagawa rito? Yung prayer natin na ginagawa, it facilitates something. Pinapacilitate nito na mag-manifest yung galaw ng Panginoon. So, there are certain issues of life, delayed promises, entrenched battles, yung mga deep-seated battles natin, meron tayong mga chapter ng buhay natin na antindi ng ipinaglalaban natin. Meron tayong kanya-kanyang ipinaglalaban sa bawat pamilya. Meron tayong ipinaglalaban. At this chapter ng buhay ko, antindi ng pinaglalaban natin. Di ba? So, meron mga deep-seated battle, iba meron mga generational matters. Okay? Nire-require yung believer who refuse to let go tenacity in prayer means continuing to pray when nothing seems to change, believing even when the answer appears delayed. Hallelujah. Kasi minsan ang daling panghinaan ng loob kapag tagal mong naghintay. Iba parang walang nangyayari . Tigil ko na kaya ito. Hindi dapat . Hindi yun yung maturity na tinitingnan sa prayer. Ang maturity is that matindi yung prayer. Si Abraham mga 25 years na nagpe-pray na inaantay si Isaac . 25 years bago dumating. Hindi rin madali yun. Tayo nakakailang pa lang, wala pa tayo 1 taon. Sa 48 days pa lang, yung iba parang lupay-pay na . Para bang nawalan na ng hangin . Para bang, totoo ba yung sinabi, Pastor? Wala nang katapusan yung prayer. Yes. Bakit? Hindi ka pa bagising? Ang mga nagre-reklamo lang sa prayer yung tulog. Kasi kung gising ka,
Ito yung kultura ng langit eh. Ang langit, pumunta ka sa langit ngayon, tingnan mo kung ano nangyayari doon. Tingnan mo kung ano nangyayari doon sa langit, and then mag-report ka pag galing mo sa langit. Nakita mo? Walang katapusan. Walang katapusan. Nakita mo, walang katapusan. Dito, yun yung galing doon, yun ang kailangan bumaba rito. Di ba? So, ang tanong mo ngayon, gaano kalalim ang pagkagising mo sa langit? Dahil kung gising na gising ka sa langit, kung ano yung nandun sa langit, yun yung gusto mong i-build dito at gusto ni Lord na ma-build dito. Walang tulugan dun eh. Walang pagod dun eh. Meron ang isa, naalala mo, nagpe-pray tayo doon sa Agora. Ganito rin ginagawa natin. Yung isa, nakapunta roon. Tapos, napagod siya, nanghihingi ng tubig sa langit. May tubig ba rito? Napagod ako. Tapos, sabi nung anghel, bakit ka napagod? Yung tanong ng anghel, bakit ka raw napagod? Kasi, yung napapagod, sa laman yun. So, nag-operate siya sa laman. Nakuha niyo yung point? Isipin ninyo, si Jesus nilatigo. Doon pa lang sa pagkakalatigo, sabi ng mga Bible scholar, ubus na ang dugo niya. Patay na dapat siya noon. Bakit pa siya nakapagbuhat ng krus hanggang Golgotha? Saan siya nag-ooperate? Sa dugo pa ba o sa spirit na? Hindi nga siya mamatay-matay eh. Kaya nung namatay siya, kailangan niya i-release yung spirit niya. Father, into your hands, I commend my spirit. Saka lang nawalan ng power yung katawan niya. So ang nagsusustain na nung katawan niya, hindi na blood, spirit na. That's the reason why when the Spirit of Christ, who raised Him from the dead, dwells in you, it gives life to your mortal body. So yun dahilan kung bakit ganun si Lord kalakas. Parang walang kapaguran. Ang aga-aga nag-pray. Tapos late na, nagpe-pray pa, nag-overnight pa. Bago siya matulog, nagpe-pray pa rin siya. Tapos akala ng mga disciple, hindi natulog. Yung pala, nung nakatulog siya ng konti, inunahan na naman yung mga disciple niya, nagising na naman, nakala nila, nandun pa rin, hindi natulog. Yung pala, nakatulog na ng konti lang. Pero inunahan pa yung mga disciple na naunang natulog. Doon pinapakita ng Panginoon yung masyadong yung altar ni Lord, masyadong malakas, masyadong powerful yung ginawa niyang altar. Walang makapenetrate na altar ng kaaway sa region. So if we could strengthen our spiritual altars here corporately, I'm telling you, we are building the stronghold of God. Yun yung magkakatotoo yung prophecy ni Brother Sal na yung spiritual influence natin all around about us. Magpupuntahan talaga yung mga tao. Not because sikat ka o hindi. Sisikat si Lord eh. Yung spiritual activity niya puputok eh, mag-overflow sa iba eh. Overflow sa iba eh. Pinakita na ng Panginoon initial eh. Nagpunta rito yung mga missionary. Di ba? Bagamat naka-schedule yun, pero hindi random yun. So, meron pang nakapunta rito isang pastor din, galing Angono. Ibig sabihin, yung lugar, ina-advertise na ng Panginoon. At yung araw na yon, naramdaman nila that this place is a holy ground. And that is the thing na when they begin to felt that, yung tangible anointing na yun at glory, it 100 times natin yung manifestation. Hindi dahil sa nakasalalay sa atin, kung hindi, na-culture na sa atin, nandun na yung uhaw, naging culture na yung gutom, naging culture na yung uhaw sa Panginoon. At naintindihan na natin kung paano ayusin at i-fuel yung apoy sa altar. Hallelujah. Amen. So,
Si Jesus, in-emphasize niya yung persistent prayer sa Luke 18. Sabi niya, Jesus emphasized this truth through the parable of persistent widow. Her victory was not because of power or position, but because she never stopped asking. Wala naman position yung widow lang. Di ba? Simpleng ordinaryong tao. Napasuko niya yung judge na mayroong posisyon. Paano niyang bumigay? Bumigay yung judge eh. So, because she never what? Stop asking. At ano sinabi ni Lord? And shall not God avenge His own elect which cry day and night? Tingnan niyo yung requirements. Oh. Pag in-apply mo, you pay the price of day and night unto Him. I tell you that He will avenge them what? Speedily. Mabilis. Bakit? Kasi araw at hindi mo lang siya ginagabi-gabi, inaraw at gabi mo na siya. Kaya nga kung darating tayo sa ganong klaseng level nitong widow na ito, merong mangyayari talaga if we pray araw at gabi. Ha? So, we pray na talagang dumating tayo dun sa ganong klaseng endurance that we start that. Ngayon, nagsisimula pa lang tayo, nagkikreate ng momentum for 48 days pa lang. Alam mo, mas nauna pa sa atin yung Tarlac. Nakakailang araw, kaka-16 na yata sila. Yung Tarlac. Nakita nila eh. Oh. So, ano ba? So, God respond to faith that refuses to quit. Ayaw mag-refuse nitong babae. Ayaw tumanggap nitong babae ng no eh. Di ba? So, anong ginawa ng langit? Nag-respond. So, persistent prayer is proof that you trust His character. So, isa itong ebidensya na pinagkakatiwalaan mo yung character. Hindi ka gumigive up kasi kilala mo yung character ni Lord. Nagtsatsaga ka kasi alam mo meron kang mapapala. Alam mo yung character niya. Kinukulit mo siya, not to the point na kinukulit mo siya. Hindi. Hindi pangungulit ang ginagawa mo. Ang ginagawa mo is that kilala mo yung character niya. Kilala mo yung timing niya. Alam mo yung kanyang mga pangako. His timing and His promises. So heaven is moved by believers who cry out day and night, not in despair, but in unwavering expectation. Na every time na bumabalik at bumabalik, yung expectation mo pataas ng pataas, dapat tumaas ng tumaas. I-fuel natin yung expectation natin. Gabi-gabi, something good is going to happen today. Tomorrow, something good. Tomorrow, yun laging gano'n. Meron akong great news na matatanggap ngayon. Meron akong good news na matatanggap ngayon. Meron great things na mangyayari sa akin ngayon. Ibig sabihin, you have all the rights to expect because tuloy-tuloy yung engagement mo. Di ba? Pag tuloy-tuloy yung salo mo sa tubig, mag-e-expect ka ba na yung lalagyan mo mapupuno? Yes. Kasi nakatapat yung lalagyan mo sa tumutulong tubig eh. Di ba? Kahit tulo lang yon, kinabukasan, halimbawa, yung gripo mo, tulo lang. O, tulo lang, ayaw tumigil. Nasasayangan ka. Nilagay mo yung kalahating drum, nilagay mo doon. Alam mo, nung inilagay mo yung drum, empty yun. Hindi ka ba nag-expect bukas puno na yun kahit tulo lang yun? Di ba? So, ganun din yun. Maaring yung nakukuha mo, papatak-patak lang galing sa langit, pero ang dulo nun, mapupuno ka pa rin. Mag-accumulate yun. Hindi nga alam ni Cornelius na bumukol na pala yung prayer niya sa langit eh. Oh, hanggang sa nag-respond na ang langit sa kanya. Kasi wala namang ibang patutunguhan yung prayer natin na yan ay dadali ng anghel sa langit. Pag kayo na nag-accumulate na doon, wala namang ibang patutunguhan yung hindi pabalik din eh. Subukan nyo maghagis ng mataas na tingga or bakal. Pagbalik nyon, bakit tumutusok sa lupa?
Mas mabigat pa eh. Bakit? Kasi yung higop ng gravity. Ngayon, bakit minsan mahirap mag-pray? Kasi yung gravity nga, medyo humihinahatak ka pa eh. Pero kapag naka-breakthrough yan, pak! Makakapunta sa langit yun. Correct? Pagbalik naman dito sa lupa nun, mabigat din yung dating nun. Madodoble yung speed nun. Because of the gravity. Di ba? So, we must not stop what? Praying. Do not grow weary. Do not surrender your altar. Be determined. Keep pressing, keep asking, keep knocking until God establish His word in your life and make His glory visible through you. Alam niyo si Moses, di ba? Antindi, nag-stay lang ng 40 days doon sa tuktok ng Mount Sinai, kausap si Lord. Paglabas niya, hindi naman niya napansin na nag-glow na pala yung, may ilaw na pala sa mukha niya, na yung mga Israelites, nagtatakip na. Imagine mo yun sa kanya, parang wala nangyari. Nag-permeate lang yung anointing sa kanya, 40 days. Naging visible na yung light. Maliwanag na siya ay nakipag-usap sa light. Tapos, yung katawan niya nag-absorb ng light. Because God is light. Hello? Kaya paglabas niya, kamukha niya na si Lord eh. Nagliliwanag na yung mukha eh. Ilaw na rin siya eh. Until it becomes what? Visible. So yun yung motivation natin. Hanggat wala ka pang nakikitang visibility sa earth, don't stop. Never stop. Bakit? Kasi hindi mo matututunan yung prayer. Ganun yun. So, huwag tayong titigil. Alam niyo, kapag ka naging visible na yung mga blessings sa inyo, sa mga nagpe-pay ng price dito, doon mapoprovoke yung mga hindi tinatamad mag-pray. Ba't nagkaganyan siya? Paano siya nagkaganyan? Ba't ganyan na magsalita si Grant? Ba't ganito na siya magsalita? Ba't iba na yung... Yan ang epekto ng engagement. Merong spiritual promotion. Sasabihin, oh, ganito na ba sila, Julius? Ganyan na ba yung ba't ganyan ang mga salita niyan? Paano nangyayari yan? Doon nila makikita na merong nangyayaring progression sa standard na nangyayari. Correct? It becomes what? Visible. Yung wisdom nag-i-increase. Yung boses ng Panginoon, tas yung talim ng spirit mo, it will become evident to all. Then they will be provoked. Sasabihin niya, gusto ko rin maging ganyan. Then they'll begin to pray. Hallelujah. Hallelujah. Sana nga magising sila. Everything that is exposed will become light. Hallelujah. So, sa Genesis 32:26, merong ginawa si Jacob. Naalala niyo yon? Yung siya na lang yung huling magkokross. Kasi siya yung nagpahuli. Kasi takot siya kay Esau eh. Pinauna yung dalawang asawa eh. Naghuli siya eh, sa River Jabbok. And then an angel appeared. And he said, nakipag-wrestle siya sa angel. Let me go, for the day breaks. Ano sabi ni Jacob? I will not let you go unless you bless me. Kita niyo yung word na yan? I will not let you go. So, di ba? So, bumigay din si Lord doon. Ano ba pangalan mo? Magmamadaling araw na. Sino ka ba? Ano bang pangalan mo? Di ba? Sabihin, mayroong transformation eh. Nabago yung pangalan niya eh. Nabago yung rango sa realm ng spirit eh. Naiba yung pangalan niya eh. Na-proclaim siyang ano eh. Okay, Israel ka na ngayon. Buri mo yun. Ang ibig sabihin ng Israel, ayan. So he said to him, what is your name? He said, Jacob. And he said, your name shall no longer be called Jacob. Iba na ang identity mo. Kita mo niyo? Saan yung makukuha yung identity? Sa prayer. Hindi yan basta-basta na tinanggap mo lang si Lord. Hindi doon makukuha.
Hindi lang basta-basta doon nakukuha yun. Hanggat di mo natatrabaho yan at hindi ka nagmamature sa engagement mo sa spirit until it is revealed. Nung tinanggap mo si Lord, umiiyak ka lang nun eh. Wala ka namang alam nun eh. Anong alam mo? Anong alam mo sa identity? Anong alam mo sa lalim? Wala ka pa nun eh. Kapapanganak mo pa lang eh. Nasa level ka pa lang ng baby salvation ka pa lang eh. But you see, when you begin to go deep into engagement of the Spirit, napopromote ka, tumataas ang iyong ranggo, sinasabi ni Lord sa'yo, ano ba pangalan mo? Sino ba ng batang to? Tindi nito ah. Na-expose ka ngayon sa realm na yun. Then God begin to notice you. Di ba? Parang si Bartimeus, hindi siya tumigil kasi sigaw hanggang napahinto niya si Lord sa paglalakad. Sino ba yan? Tawagin mo nga yan. Anong pinatawag, di ba? Naka-breakthrough na siya noon. Pinatawag na siya eh. Hindi siya huminto kasi sigaw eh. Ganon din, hindi rin tayo hinto ka, pray. Sino ba yan? Ano bang grupo yan? Worship the King po. Di ba masarap ma-identify ka na ganun yung ano mo kasi hindi ka na-identify na branded na parang yung grupo na yan, tamad yan. Hindi ganun eh. May impact sa langit yung nangyari. May nagising, may anghel na bumaba, merong Pedro na napalaya. Isipin mo yung Pedro na yon is the humanity itself na nakakulong. Nangangailangan ng tulong ng prayer natin para mapalaya sila. Hanggang sila'y pumasok sa church. Persistent prayer, fervent prayer. So, your name shall no longer be called Jacob, for you have struggled with God and with men and have prevailed. That is the key. Prevailing prayer. You learn how to prevail in prayer with God and with men. Dalawa yun. Napanalunan mo ang Diyos at mananalo ka rin sa earth, sa tao. Because of prayer. Hallelujah. So, sabi niya, I will not let you go unless you bless me. Sana makuha natin yung spirit na ganyan. Hallelujah. Alam nyo, nabanggit pa si Jacob doon sa book of Psalms, Psalm 24. Sabi niya, di ba ang nakalagay doon, the generation that seek your face. Nabanggit yung pangalan ni Jacob doon. Kasi nakita niya, hindi God of Isaac ang sinabi, God of Jacob. Nakita niya si Lord face to face. And yet, sabi niya, buti hindi ako namatay. At nung nakita niya si Lord face to face, nung nag-meet na siya sa kinakatakutan niyang kuya na si Esau, hindi na siya takot. At nung nag-meet na siya, si Esau, sabi niya, hindi ikaw yung kapatid ko. Hindi niya na na-recognize si mayroon ng ibang mukha, may ibang aura na siya. Parang hindi ikaw yung kapatid ko, parang nagbago ka. Kasi nagkaroon ng impartation ng holy, presence ng Panginoon. So, people will see the change in you. Merong makikita na merong nabago sa iyo, spiritually. So, balikan natin yung Luke 18. Sabi niya, I tell you, although he will, ito naman yung kumakatok na, humihingi ng tinapay, di ba? Sabi niya, yet although he will not get up and supply him anything because he is his friend. Pansinin niyo yung emphasis, ha? Ang emphasis dito, hindi na yung tinapay, Ang emphasis dito, hindi yung hinihingi niya. Pansinin niyo yung word. Yet because of his what? Shameless persistence and insistence, he will get up and give him much as he needs. Biruin mo yun. Kasi kinakatok niya na yung mga ini-scandalize niya na yung ibang kapitbahay. Kinakatok niya na rin. Nag-iingay na siya. Kaya, pansinin niyo yun, hindi na tinapay ang focus dito
ang focus dito, hindi na siya humihinto sa pag-iingay. Persistent na siya. Kaya kita ninyo, tatlo lang ang hinihingi niya. Can you give me a 3 loaf of bread? Meron 3 loaf of bread lang hinihingi niya. Dahil nga sa kakulitan dito, sabi rito, He will give him as much, more than doon sa hinihingi pa. Kaya tanin niyo yun. Kapag persistent tayo, according to the power that works within us, God is able to answer us beyond our prayer, beyond our imagination, according to Ephesians 3:20. So, ano sinabi rito ni Lord? So, ganito ang gawin nyo. I say to you, ask, and don't stop there. Keep on asking. Hindi niya sinabing, it shall be given to you. Seek! Sabi niya, huwag kang ma-frustrate kung ma-delay. Keep on seeking. And you shall find. Knock! Huwag kang tumigil kahit naka-isang araw ka ng katok. Keep on knocking. And the door shall be open to you. Praise God. Yun yung dapat na naka-mindset sa atin, naka-ano sa ating spirit. Hindi ko pa tatahimikin si Lord. Hindi ko ito bibigyan ng rest. Hello? Kaya minsan, kapag merong isang inalaw si Lord na sitwasyon, isipin niyo, ito yung wisdom. Kapag may inalaw si Lord sa ating sitwasyon, both corporately na sitwasyon, involved corporate, involved ang church, or merong sitwasyon na ikaw lang ang lumalaban. Okay? Parehas lang yung gustong ni Lord na ma-attain. Meron siyang gustong ma-develop sa'yo na consistency, persistency, lumalim yung faith, ma-develop yung character, so that those things will prepare you to the next season. Yun yung ano ron. Yun yung goal niya. Na hindi tayo basta-basta na gumigive up. Kasi may ginagawa na ang Diyos. Kumbaga sa ulan, yung ulan malapit nang bumuhos. Konting evaporation na lang, mabubutas na yung ulap. So yun yung gagawin natin. Kaya tayo, alam natin na, alam niyo para bang bata tayo, daming bunga ng mangga, sobrang taas, di mo makuha, di mo matalon. Hindi ka tumitigil na bumato di ba? Hanggang sa patamaan mo yung isa doon, meron talagang malalaglag na isa ron. Tagal mo, ako nasubukan ko bumato ko ng bumato, tagal hanggang sa, hindi ako tumigil. Bakit? Gusto ko yung bunga na yun Hanggang sa nakuha ko yun. Nung matamaan na, what a relief, what a joy. Alam mo yun? What a joy. Tapos kinakagat ko yung mangga kahit maasim. Pero this is my reward. Tapos naglalakad na kaming mga magkakaibigan. Masasaya na kami. Yes. Kasi kita mo yung effect nun. Kung tumigil ka, uwi kang walang walang hinangata sa daan Di ba? So kung meron kayo ganong klaseng experience, ganon din sa prayer Alam natin ang langit punong-puno ng supply, punong-puno ng provision. Let's bombard heaven with that. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Let's fuel our faith. Let us enlarge our capacity. Let us be motivated by a reward. Let us be motivated by the reward of revealing Himself to us and manifesting Himself to us until something established on earth. Until something established in our family. Until something established in your spirit na hindi ka na makakabalik sa dating ikaw. Hindi ka na makakabalik sa dating laziness. Hindi ka na makakabalik sa dating ibang routine. Hindi ka na makakabalik sa laman mo. That you will become a man and a woman of spirit. You're no longer carnal, but you're a spiritual man. So, we pray na ma-establish natin ito. Amen? Hallelujah. Pakiano yung latag yung keyboard. Let's start praying in the Spirit. Hallelujah. Let's pray first corporately. Then mag-ano tayo ng tigtatatlo so that all of us participate. Hallelujah. Prakashakatarabakatarya lamababarya. O ramababaya labakaseketelevaraka. Give us that spirit of tenacity, O God, in prayer. Give us that spirit of persistence.
Lord, give us that attitude, oh God, that continue to seek you, continue to knock on the door of heaven. Continue, Lord, to ask and it shall be given. Continue to seek. We keep on seeking. Oh God, in the name of Jesus, we intentionally, Lord, engage our spirit, oh God, with the Holy Spirit. Pray through us, pray in us, pray with us, Holy Spirit. Oh, Rani Deleka Dalabakaya Rabaha. Oh, Sakaya Labakando Roma Mama Yale. Oh, Yala Ya Makata Labaka. Oh, Sakata, we cultivate our hunger. We cultivate our thirst. We continue to seek first your kingdom and your righteousness, and all of these things shall be added unto us. Oh, hallelujah. The heaven is prepared to pour out. Are you willing to pay the price? I will not let you go like Jacob. I will never let you go until you bless me. We will never let you go until something happen on earth. We will never let you go until healing take place, until restoration takes place. We will not let you go until you deliver Peter. We will never let you go until the angels come down. We will never let you go until the heaven is opened. We will never let you go until you proclaim and decree the order of the court. Shakata rabakata labababaya. Sialabakata rababakaria bababa. Sialabababo. Let us group into three right now. Hallelujah. Sikata rabakando robakata reala bakata reala. Sendilibiya libiya katariala babakata reala bakata reala bakata reala. Bobo yale yalaba. Sendilibiya yalaba kadoria lebe kataria laba. Sedidiyale yalebrio kotoria baba katariala. Siadalaba.
Yes, Lord. Yes, we agree, O God. Yes, Lord. Amen. Shikacharebialabraka. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Give you praise, Lord. Shikacharabakacharebabakatarialabraka. Sikacharababakatarialabakatorabakababa. Shikacharabakacharialabakacharia. Shikacharya shakacharya. Mandoroko shakacharya. Yes, O Lord. Amen. Sombru katalaba kataria lava kotosh. So yalava kataria lava kataria. Koraba kataria lava kashakataria. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. O rapakatoruba shakataria. O rakashakataria lavako. Shikataria lavrakanduriolo. Hallelujah. Sikatara shando. Shakatarabakataria. Give you praise, O Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Yes, oh God. Shukacharavakandaria labria. Shakacharia labrakandaria labria. Shikacharavarakataria labrakandaria. Shikachariando. Sierakato.
Kiatarakato yalema yarababu. Oh yes, oh God, give you praise. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Yes, oh Lord, there is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh, we bless you, God. We thank you so much. Thank you, Father God, that you will continue to give us that spirit of not letting you go, the spirit of tenacity, oh God, in prayer, because we know the God that we are asking justice is a God of justice, is a good God, good Father, hallelujah, who hear and accommodate His children. Lord, marami pong salamat sa gabing ito. We give you praise in Jesus' name. Amen. Praise God. Okay. Consolidation, 5 minutes. Glory to God. Yo, no? Ayan, yung flow lang po ng prayer namin, all about kay Mami, tapos yung mga families, pinag-pray din po. Tapos, ayun, may in-impress lang po sa akin ni Lord yung about sa prodigal son, yung sinuotan tayo ng, yung tulad ng prodigal son, sinuotan tayo, ang unang, di ba, sinuot ng father sa prodigal son is yung robe, righteousness. Yun panangga para sa lahat ng issue, 'di ba? Kasi pagka 'di ba kinuha yung mana tapos tawag doon bumalik, parang symbolizes na rebelde ganun. So possible na batuin yung prodigal son nun without the robe, accusations. So ngayon ang inimpress lang sa akin ni Lord, kumbaga, sinusuotan tayo ngayon ng robe of righteousness. And at the same time, sinusuotan din tayo ng ring. Amen. That represents your position, represents your authority in Christ, na, alam mo yun, nandun ka sa position of sonship. Amen. Relationship na, yes, hindi ka na yung, hindi ka na yung, alam mo yun, yung parang, hinihingi mo pa yung children's bread. Yung, Lord, maraming salamat sa blessings, ganun. Yung, alam mo yung, Lord, bless mo ako, ganun, yung mga material thing. Pero yung, nagmamature, habang nagmamature ka, nare-realize mo yung position mo Amen. Hindi ka na nagbebeg. Yes, yes. You are just, alam mo yun, nagpapasalamat ka na lang. Yes, correct. Ina-attract mo lang yung favor, yung blessings. Amen. Yung mga pinagpe-pray mo in the position of thanksgiving. Amen. Tapos ayun, inimpress din sa akin ni Lord yung
ngayon na sinota na tayo ng robe of righteousness, ma-fulfill na yung word niya na, di ba, a righteous, a prayer of a righteous availeth much. Amen. So, yun lang po. Amen. Praise Glory to God. God. Good. Sa akin naman, yung impress naman din yung kanina. Puro healing. Actually, nasagot na yon ng tanghali. Kasi nagpipray ako na sa daan lang ako, tumatawag siya. Kasi si Stephanie, inuubo siya na hindi tumitigil. Kasi buhat kami dalaw ni Tintin. Ako, siya, palitan lang kami. Yung sipon niya tumutulo, tapos imuubo siya. Yung dire-diretso. Nag-pray ko lang, Lord. Tapos, kaninang umaga, during yung check-up niya, ang sabi ng doktor niya, magpa-x-ray. Ang pinunta kong x-ray yung kaibigan ko. Nagkamali pa yung isa. Siyempre, ang bata kasi dapat pinapahiga. Siya nakatayo. Inulit-ulit. Tapos pala din doon, ng alas 2, tumawag siya. Hinahanap niya yung dito ng Brookside, yung barangay. Doon pa yun sa Gate 5. Napunta niya po. Yan. Sabi ko, Lord, kung talagang willing kang gumaling lahat na pinapakita mo, si Stephanie wala talagang sakit. Ang sakit nila parang sipon. Ngayon okay na siya nakatulog. Yung x-ray niya is clear. Praise God. Di ba po? Kasi ang Panginoon kasi hindi naman namimili yan ng kung sino pagagalingin. Kasi nag-open heaven na siya. Amen. Kaya Ate Ana, sinabi ko naman nakatayo dyan. Pero is na clear na yon. Amen. Yung mga resulta na kailangan is clear na rin yun. Amen. Kasi inuna sa bata dire-diretso Yes. na yun. Amen. Kaya sa atin, ako naman, okay lang kung wala tayo. Sabi ko, wala tayong pera. At least, libre tayo dun sa check-up. Sa mura lang yung wala tayong kasi wala naman talaga kaming pera eh. Actually, yung pinalo-up ko yung meron na akong bagong motor. Binayaran na nila, kukunin ko na lang. Hallelujah. Sabay-sabay yun. Sabi ko, Lord, thank you. Kahit wala kami may ambag sa nangyayari. Pero yung presence ng Lord, patuloy na dumadaloy sa atin. Actually, hindi mo na talaga magluluto niyan, di ba? Kung may pupuntahan ako. Pero tinuloy ko pa rin iluto yan. Amen. Kasi special yung nag-birthday. Kaya mapasalamat ako na nandito ako. Diba? Yun lang. Kaya ako, masaya rin ako na kahit na nagkakaproblema tayo na kailang problema natin masaya. Yeah. Diba? Hindi tayo na problema na napakahirap naman ito. At matitignan natin ang physical appearance natin. Talagang hirap. Sa kay Queener, ang hirap talaga. Pero kung dinadaanan ng mga kapatid natin ay masaya siya. Di siyempre, masaya din tayong lahat. Di ba, Carlo? Tinawagan mo ako, hinihintay ka doon sa munisipyo, hindi sa pumunta. Pero may nagbayad na iba. Amen? Ako pa pinalo up, may hindi pumunta. Sabi ko, pupunta raw dyan eh. Sabi, nakatulong. Kaya, Lord, salamat. Pumunta mo niya. Yun lang po, salamat. Good. Next. Hallelujah. Pinaka-iaano ko na lang is yung sinabi ni Lord na yung gamot sa mistakes. Hindi na niya tinatawag na sins kasi yung sin kasi yung habitual na ginagawa mong patuloy na nagdi-disobey kay Lord. But meron talagang mistakes. And sabi ni Lord, ang gamot lang talaga dyan is pag ginanya ni Lord yung mukha mo sa Kanya. Baliwag kang tumingin doon, nagkamali ka, tingin sa akin. So, lock into to His gaze. That, yung patuloy lang, sinasabi niya to lalo na sa mga young man. Sinasabi ni Lord na yung patuloy na araw-araw na pagtingin kay Lord at pag-spend time, that will really
eradicate those mistakes. Talagang mawawala yun. Amen. Yung mga mistakes na yan. And then, kasi ang mangyayari, uulit-ulit ka pag nagfo-focus ka doon, hindi ka naman magpipray kasi nagigilty ka na naman or something, ganyan. Ang next naman, sabi niya, nagdi-deal si Lord ng mga bagay na, yun nga, yung eye gate at yung ear gate mo, bantayan mo siya. Yes. Like, wag mong papasukin yung kahit ano dyan. Kasi, yung sa mouth naman, sinabi niya na, stop na yung palagi mong minamagnify yung ginagawa ng kaaway. Correct. Palaging, kahit sa testimony, sasabihin mo, ginawa ng kaaway sa akin. Wag mo siyang, baging maingat din daw tayo sa lumalabas sa bibig. Na Correct. kahit na, alam mo yun, camouflage. Correct. Nagte-testimony ka, pero para namang yung enemy yung namamagnify. Sabi ni Lord, from umaga to gabi, magnify me. Amen. So, i-magnify yung lalabas sa bibig mo, palaging, yung kahit yung problema, wag mo na siyang isabihin. Di ba? Yes. Like, i-disiplina natin yung bibig natin na palaging si Lord yung namamagnify. Correct. So, yun yung isa. Tapos, sabi niya yung sa wag pagtigil, nakita ko yung clouds na super puti sa taas, pero super dilim sa baba. Tapos sinabi niya na madilim pa, tumitigil ka na. parang humihina ka na, madilim pa. Bale, marami pa tayong gagawin. Huwag mong iisipin na, relax ka na. Kasi sabi niya, those that connects to me can only speak and push darkness. So, yung Amen. iba na hindi nakakonekta, kahit anong salita, walang darkness na napupush. So, ngayon, sabi naman niya, hindi naman sa number yan. Correct. Diyan ay sa hindi pagtigil. Yes. So, kung hindi tayo titigil, the darkness will be pushed away. Correct. Kahit konti lang. Tas lastly, may impression na siya na, di ba nagde-devotion naman tayo, di ba, isa-isa? Lalo na, di ba, 1 hour. So, pwede na tayong umako ng time. For example, ako, 8:00 ng umaga, block na yon. So, si Julius, 9. So, ikukunik-kunik lang natin Chain. para Chain reaction. sa bahay nangyayari. In other way, parang ang mangyayari, mababantayan na nakapag-devotion ka at the same time, nakakonect naman tayo. Correct. Di ba pag 7 o'clock, 7, 8, 9, 10, ano na yan natin, covered. So, ilan ba tayo nag-a-attend? Dumabot tayo ng mga 15, di ba? Yes. So, yun. Kung aako tayo dun hanggang mabuo yun, pwede nating simulan na ganun. Para target, dalawa. Chain prayer. Oh. Na-check ka na nakapag-devotion ka, at the same time, naka-chain tayo. Parang Correct. ganun. Tama. Sige po. Good. Next. Hallelujah. Yan, yung sa akin naman po, bali last time kasi na impression sa akin ni Lord is in this season, wag mong ma-miss yung timings niya. Wag mong ma-miss yung proseso ng Panginoon kasi na hindi tayo maging aggressive. Ngayon naman, ang inaano ni Lord is wag mong ma-miss kung sino siya Correct. sa sitwasyon na to. Na hindi lang tayo after do sa power ni Lord na kaya niya mag-heal. Hindi natin madidinay yun na the Lord can heal, the Lord can restore. Correct. Yeah, walang imposible sa Panginoon. Pero ang isa sa danger nun is dun lang tayo nakatingin sa actions ni Lord, sa works Correct. ng kamay ng Panginoon. Pero na-miss natin kung sino talaga si Lord. Kumbaga sa Israelites, alam nila kung paano magpababa ng apoy si Lord, alam nila kung paano mag-provide si Lord ng mana, alam nila yung clouds, alam nila yun narinig nila din yung boses ni Lord na to the point na nagka-diarrhea sila, na-witness nila yung power ni Lord and kung paano paano bumaba yung glory ni Lord sa Mount Sinai. Alam nila yon. Alam nila kung gaano ka-powerful si Lord. And yet, wala sila doon sa level ng intimacy ni Moses.
Hallelujah. Na si Moses, alam niya yung kaparaanan ni Lord. Yes. Alam ni Moses yung will ni Lord. Alam ni Moses yung heart ni Lord. That's why, nung time na sinabi ni Lord na angel ko na lang yung sasama sa inyo sa promised land, kay Moses mismo nang galing na, Lord, wag mo na kaming isend kung hindi ka naman sasama. Hallelujah. Hindi siya nang galing sa mga Israelites. Kasi yung mga Israelites, alam lang nila yung power ni Lord. Pero si Moses, kilala niya talaga mismo si Lord. Yes. And the Lord, ang gusto ng Panginoon na sa season natin na to, na kay Mami A, sa anumang mga nilalaban natin sa pamilya natin, sa prayer na hindi pa dumadating, hallelujah, merong mga delays. That's why we are being pushed na mag-pray pa, maging persistent sa prayers natin. Ang inaano sa atin ni Lord is yung intimacy natin sa Kanya. Wag mong kalimutan kung sino si Lord. Correct. Na hindi lang tayo after do sa kaya niyang gawin. Yes. Pero doon tayo mismo after sa Kanya mismo. Hallelujah. Yes. Amen. Yung kagaya ng kay Jacob, sabi niya, I will not let you go unless you bless me. Hindi siya, yung emphasis doon, hindi lang sa unless you bless me. Ang emphasis doon, I will not let you go. Amen. Yung word na you, kasi yung blessings, nakamit niya na yun eh. May blessings na siya ng inagaw niya kay Esau, may blessings na siya ng sa parents niya, may blessings na siya nung umalis siya sa pamilya niya. Ang dami niya ng blessings na nakamit. Pero nung nagkaroon siya ng opportunity na ma-hold si Lord, I will not let you go unless you bless me. Hallelujah. And Lord, yun yung gusto ni Lord na wag nating ma-miss sa season na to. Yes. Kung sino si Lord. Yes. Merong nire-reveal si Lord na character niya, and yun yung gusto niya na makuha nating lahat. Yes. Yun lamang po. Amen. Glory to God. Praise God. Next. Ayun. Yung sa prayer namin, ang lumalakas is merong ginigising si Lord sa loob natin. Para bang alam ni Lord na nandyan yung solusyon sa loob mo, pero tulog. It's the Lion of Judah. So yun yung lumalabas sa prayer namin kanina, na let it roar. Lion of Judah roar, and the power of the word of God. Na alam mo yung ramdam mo na merong battle. May nangyayaring battle in the heavenlies para i-delay yung manifestation ng healing, especially kay Mami. Pero sinabi ni Lord, napadala ko na yun eh. Kagaya kay Daniel. Pero we need to keep on holding on doon, and yung prayer natin is we keep on fighting. We need to, kumbaga, in the position of victory already, because God already won the victory. So kaya sa akin, habang nagpe-pray kanina, tinanggal ni Lord yung mga doubts, yung anxiousness, yung kung ano yung nakikita mo in the physical eyes. Correct. Nararamdaman mo na hawak ni Lord. Kumbaga, ako, hinuhold ko pa rin yung dineclare na word ng Panginoon through Brother Sal. Sabi niya, within 3 weeks, we are entering the 3rd week. Amen. We are already entering the 3rd week. So, ang prayer namin is overtake, Lord, overtake mo yung mga iniisip ng doktor. Overtake mo yung mga medicine. Divine reversal. Merong divine intervention na gagawin ng Panginoon. Like right now, ang inaano is need masalina ng dugo, ganyan. Nagtry na daw ng 3. Ako, hindi ako na merong pang-asap eh. Pero ang tanong, bakit kaya dinidelay ni Lord? Baka ayaw niyang matuloy yun. Baka may gusto siyang gawin at the last minute, no? Na in just an instant, immediately, Correct. may gawing divine reversal because He is the greatest physician. Amen? Yes, yes. And we believe on that. We believe Amen. on that. Amen? Na kumbaga, we don't pray for something less than the best of God.
We pray for the best. Kung ang prayer natin is healing, hindi 50%, di complete healing in the mighty name of Jesus. Correct. So that's what we're praying for. Hindi natin inaano kung ano yung sinasabi ng doktor, hindi natin winawalang bahala yon, pero we are declaring, kagaya kagabi dumating si Dr. EJ, sinabi niya, yun po, I think blessing ni Lord, no, na hindi kagad natin natanggal yung tube kasi may mga nangyayaring uncertainties. Minsan okay po yung hininga niya, minsan hindi, pero sabi niya blessing daw na hindi kagad, no, kasi namomonitor. And then ngayon meron na namang delay na meron silang gustong gawing procedure, no, kay Mami. Pero ako, I believe, sabi nung doktor, and ang sabi rin niya is continue to pray po for syempre for miracle po. So yung doktor, siya na nagsabi na continue to pray for miracle. Hindi ba parang nag-hint na kasi usually hindi yan yung sabi ng mga doktor. Hindi yan yung normal. Medyo inaano ka. Pero sabi ko, parang hindi boses ng doktor yun Ang sabi, continue to pray po for miracle. So parang may hint na tayo. Yes. Merong sinasabi, merong hint, merong coach ang Holy Spirit na galing na mismo sa doktor. Ginamit niya yung boses ng doktor. Sabi, kuya, continue to pray po for miracle. So, ibig sabihin, may nangyayari. Yes. Ibig sabihin, pati sila na-encourage na para bang, hindi na to normal Bakit parang ibang klase na yung continue to pray for miracle. Amen. And that's what we're doing. Amen. We continue to pray for miracle. Ang sinasabi ngayon ni Daddy sa mga worship team, ang kailangan natin, we need to pray in tongues, no? 1 hour. Ngayon kami, ang nangyayari sa amin, hindi 1 hour. We pray without ceasing. Habang nagda-drive, nagpe-play yung boses ni Mami, ang kinakanta niya pa, prophesy, no? Kung gusto niyo makuha yon, i-upload natin yan sa GC, no? Correct. Talagang doon nagsasabi, kumakanta siya, the word of the Lord in my mouth will bring about the change. Habang yun, nagpe-pray, and then nagde-declare. Ang maganda nun, nag-exhort pa siya. Sabi niya doon, let the Lion of Judah roar. Begin to Amen. declare something about your family, salvation about your family. At sabi niya doon, the word of the Lord came and it healed all our disease. Yes. Binanggit niya doon, and sabi ko, ito yung lagi kong papakinggan. Dahil siya yung nagsosong lead nito, and it will happen. It already happened in the spiritual realm, and it will happen on the physical realm. Amen. Hallelujah. So, ngayon nung nagpe-pray kami, we are not in the prayer of begging. We are in the prayer na excited, in the prayer na napanalo na ng Panginoon, excited Yes. na akong mag-celebrate, marinig yung testimony ni Mami na siya mismo Yes. nandito na. Pinagaling ako ng Panginoon. Excited Yes. na akong mabanggit niya yun habang tumatalon siya. Woo! Hallelujah! Amen. Thank you, Lord. It should be very real to us. Kailangan nating gabi-gabi, araw-araw, minuto, oras-oras na makita yung picture of faith na yon. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. It's already done. Yes. It's already done. I could feel it. Nandun yung confidence na talagang gagawin ng Panginoon. Tinanggal ng Panginoon lahat ng pag-aalala sa akin ngayong gabing ito. So, ito yung kailangan ng state, attitude of our spirit, attitude of our expectation. Kailangan laging nandito na tapos na. It's Amen. already done. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Dudugtong ako kasi habang nagpe-pray ako, isa lang yung word na nagsa-sound sa spirit ko, and
the Lord telling us, it is finished. Amen. Yun lang yung parang, Lord, I want to connect to your spirit and bumuga talaga sa prayer. And the Lord is telling me, it is finished. It is Amen. finished. It is finished. And para bang sa sinabi ni David, tapos na. Yes. Hallelujah. And the Lord Amen. is securing us that the battle has won. Tinapos niya na sa cross. The way He sent the Spirit, it is finished. Tapos na. Ito. Amen. We are claiming only the benefits of the cross. And God is opening the heaven. Hallelujah. And pouring out. Hallelujah. Kung ano yung kailangan. Ano yung nagwo-work out lahat. Yes. Even every family of worship the King. Amen. Even sa pamilya ni Kuya Romel, sa amin, sa lahat ng pamilya, the Lord is telling us, para bang sinasabi ni Lord, know me in this, na ako yung Diyos na tumapos ng lahat para Yes. maging available ito sa'yo. Amen. Hallelujah. And we thank you, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Happy birthday